Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development na bawal ang magbigay ng limos sa ilalim ng Presidential Decree number 1563 o Anti-Mendicancy Law hanggang 2 taong pagkakakulong at 500 pisong multa ang parusa sa mga mahuhuling humihingi ng limos, habang ang mga bata o minor de edad na maaaktuhang nang hihingi ng pera ay kukunin mula sa kanilang mga magulang ng DSWD para ang ahensya ang mga ngalaga sa mga ito. Pag-usapan natin yan sa ating serbisyo ngayon. Kasama po natin si DSWD ASEC Romel Lopez. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, ASEC Lopez. Yes, Ma'am Ruth, magandang hapon po at mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian. Magandang hapon din po sa mga kababayan nating nakatutok sa inyong programa. Hanggang ngayon kasi, ASEC, yung iba nating kababayan hindi pa rin alam na meron itong anti-mendicancy law. At alam ko pa ulit-ulit ang inyong paalala tungkol dito. Pero pakipaliwanag nga po, ano po ba yan? Well, ito pong ating anti-mendicancy law ay isa pong presidential decree. Ang numero po nito ay number 1563. Ito nga po yung anti-mendicancy law natin. Isang batas na pinatutupad for the sole purpose to address yun nga pong panglilimos o mendicancy sa bansa. Well, the law states that bawal po yung panglilimos at ganoon din po yung paglilimos. Yung ating ginagawa po na siguro sa atin in good faith, so nating tulungan yung mga kababayan nating namamalimos sa kalsada, but then bawal po yan, may batas nga po, and then yung sa atin naman pong mga kababayan na namamalimos, ay bawal din po yan. This is not a move of the state to bar anyone from earning extra. Hindi po iyon. Ayaw po nating sabihin na pinagbabawalan lang maghanap buhay. No. Ang sole purpose po nitong batas is to make sure na safe po yung ating mga kababayan sa kalsada. Ang tawag nga po ng DSWD sa kanila ay families or individuals in street situation. Kasi nakikita po natin, Ma'am Ruth, sa ating mga kababayan, pati po minsan paslit dala, parang props po, bata, na supposedly nasa comforts dapat yan ng ating pamamahay, hindi naiinitan, hindi naaarawan, hindi nauusukan. Ganon din po yung mga kababayan nating PWD o matatanda na dapat po napapangalagaan natin. Ito po yung sinasaad ng batas at sila po ang nais proteksyonan ng batas. Kaya nga po kailangan itong iwasan at maaari po silang maparusahan o ma-penalize dahil po sa paglabag ng anti-mendicancy law. May mga binanggit na rin po kayo na klase ng tao, but when you say mendicancy, ano po ba yan? Sino po ba yung maituturing na mendicants? Well, ang atin po yung mga kababayan po kasi natin na sabihin na natin, sila yung when we speak about, we talk about mendicant, ito yung mga kababayan natin na nanlilimos. Those sabihin na natin, sabihin man natin yan na adult, matanda, or mga bata na nanlilimos. So ito po yung sinasaad ng batas doon. Ang yung mga bata po dito, regardless ho ng age, ay tinatag natin na mendicant. But then, kung yung mga bata na sabihin natin ay below 8 years old na nanlilimos, na ginagamit sabihin na natin ng magulang o wag naman sana kamag-anak or sindikato man yan, tinitingnan natin sila as neglected child. Kaya pag yan po ay nakuha natin sa kalsada with the help of the local government unit through their local social welfare and development office, maaari po talaga natin silang i-reach out, dalhin sa pangangalaga ng mga facilities po ng DSWD. Pero ASEC, eto po ba, does it only cover yung mga namamalimos po sa kalsada? Halimbawa kasi may ibang lugar na may mga, kunyari, mga barkers ng kotse, di ba, yung nakastay lang sila sa isang building or makikita mo sa restaurant na lagi lang silang naandyan. Ano po ba yung saklaw ng batas na pinagbabawal na acts? Well, medyo may gray area po tayo halimbawa po dun sa barker kasi parang it's a form of informal economy. Yes, kasi nagre-render sila ng service at in exchange meron silang nakukuha from doon sa ating, sabihin na natin, sa ating mga jeepney drivers o sa mga UB Express. It's an informal economy. But then, ito pong mga namamalimos talaga, regardless kung nasaan po sila sa pampublikong lugar,
footbridge man yan, ilalim ng footbridge, sa mga sidewalks, ito po yung mga lugar na pinagkakandakan nila ng panlilimos. Wala po itong sabihin natin, sabihin natin limitations, kahit po yung sasampa sa jeep, sasampa sa bus, hindi naman po ito, wala siyang domain, na pinag-uusapan. Once na kayo ay manghingi po ng limos, kayo po ay may tuturong na mendicant. At uulit ko nga po, Ma'am Ruth, sa ating mga kababayan, although nabigyan nyo na rin po ng premise ito, maaari po itong mag-fine kayo ng 500 pesos, and then maaari po kayong makulong ng maximum ng 2 years. And then ito nga po, kung kayo po ay sabihin na natin habitual mendicant o nahuli na naman kayo, yung inyo pong fine tataas po ng 1,000 pesos, and then maaari po kayong mabilanggo ng hindi hihigit, not more than 4 years. For those naman po na nagbibigay ng limos, maaari po kayong ma-fine ng 20 pesos. But then, let's also bear in mind na ito pong ating anti-mendicancy law ay 1978 pa po na ipasa. And siguro, it's about time na magkaroon din po tayo ng amendment sa batas po na ito, ma-modernize natin ito, that ito po ay maaaring maging akma in the present situation, the present condition natin dito po siyempre sa bansa. Sige po, Asek, pagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si DSWD spokesman Romel Lopez sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-usapan natin itong anti-mendicancy law kasama si Asek Romel Lopez ng DSWD. Asek, binanggit nyo nga yung pinagbabawal yung namamalimos ka halimbawa dito sa mga bata sa kalsada. Paano po yung mga parents ng mga yan? Kasi may liability yung nagbibigay at yung namamalimos. No? Pero paano nga yung mga magulang? Well, tama po yun, Ma'am Ruth. Ito po kung mapapatunayan natin na yung mga bata po ay sabihin na natin pinilit para po mamalimos or ginagamit po sila para pagkakakitaan, well, it is a form of child abuse. Kasi po ito, papasok po ito sa human trafficking kasi pinagkakakitaan po natin ng bata. So ito ay hindi lamang po ito ibig sabihin nito ay sila ay nilabag nila yung anti-mendicancy law, but then of course papasok na po sa yes ma'am. Medyo nawawala po kasi. Go ahead. Yan, hello po ma'am. Yun. So, ito po, doon sa ating child abuse po, mas mabigat na po na parusa ang kaharapin nila sa mga magulang. Kaya po, that's why we don't really encourage po yung almsgiving at syempre, yung panghingi po ng limos. Kasi maaari pong ma-compromise yung nagbibigay at syempre, yung binibigyan. Kasi first and foremost, we don't know kung itong mga bata na ito ay talagang nangangailangan or were they being exploited of siguro an adult or organization na gawin po ito. For example, one time, meron po kami naging case na nilapit sa amin, yung bata naka-uniform pa ng namamalimos. So, pinatulungan lang namin. Nakala naman namin ay own decision ng bata. But then, inamin din po ng magulang na para po matustusan daw yung dagdag nilang pangangailangan, ginawa nila yun. But then, sabi namin hindi nga po kasi maaaring madisgrasya yung bata. Maaaring may masamang mangyari dun sa bata sa pamamalimos. And then kami, as much as we want to naman, hindi naman po uro-arada, kasuhan kagad, wag lang makompromise talaga yung safety ng bata. Pinaalalahanan namin yung mga magulang na may mga programa naman, help them, to support them. Doon sa ating programa. Maganda po itong point ni Saldi Sahonya dito sa ating Facebook Live. Sabi niya may batas nga pero wala namang nanghuhuli. Sino ba dapat ang nanghuhuli? Paano po ba ito? Nagde-deploy ba kayo ng mga tauhan nyo or mga pulis ba ito? Tapos pag yung binders dinadala sa opisina ng DSWD, ano po? Well, tama po yun. Well, unfortunately, the DSWD doesn't have the police power. Hindi po tayo pwedeng mang-aresto. And then under po dun sa ating sabihin na natin sa local government code, talagang ang sole na sabihin natin na frontliner
when it comes to making sure that our streets are safe, ano po, sa mga namamalimos man yan, ano po, yung peace and order, ano, ay talagang yung local government units. But then sa Okay. programa po natin na Upland Pag-abot, ito po yung programa ng DSWD to address this very issue of sabihin na natin ng individuals and families in street situation. Sila po yung nire-reach out natin, binibigyan natin ng mga programa to make sure na wala na po sila sa kalsada. But Okay. to go back to the question, yung pang-aaresto po, ano, supposedly kailangan din po nating paalala din sa ating mga law enforcers ano na pasok po sila dito kasi ang Nawawala si Asek. Asek, huli na lang. ang batas po Oo. ay tutusin ano na siguro upuan po natin at ipaalala din na hindi lang drug pusher ang dapat habulin, hindi lang po mga pickpockets, but then ito po ating mga sabihin na nating mendicant sa kalsada kasi Okay. may presidential decree po na nag-aatas na bawal po ito. Huli na lang po. Ano na Kailangan lang? namin itong pagtulong-tulungan to make sure na Huli na lang po, ano na lang po yung may bibigay niyong payo sa ating mga kababayan na gustong tumulong? Halimbawa, yung mga choral groups na nangangaroling, nagbibigay ng envelope, pwede po ba yan? Yung mga nagbabahay-bahay, ano po ba ang pwedeng gawin para mag-donate or mag-share ng blessings ngayong Pasko? Well, oo nga po. Well, ang paalala natin sa ating mga kababayan, hindi po natin kayo pinipigilan na tulungan yung ating mga kababayan na nangangailangan. Pero ang mas mainam po, idaan po natin ito sa tama pong mga proseso. Maaari po tayong makipag-ugnayan sa mga local social welfare development offices natin and ganun din po sa DSWD. Nasa ganun, identified po yung mga lugar na maaari natin puntahan at hindi rin tayo magkokos po halimbawa ng maaaring sabihin na natin additional na maaaring peligro doon sa pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. By coordinating po sa mga local government units or sa DSWD or sa ibang mga private, mga non-government organizations, mas nasisiguro po natin yung naaabot ng tulong ay yung talaga pong nangangailangan. Nasisiguro din po natin na yung tumatanggap ay sa talagang sabihin nating tamang estado, hindi po sila exploited o Okay. ano man. Parang yung tulong po talaga natin na alam naman natin galing sa puso natin ay nakakarating po ng maayos po sa kanila. Okay, maraming pong salamat kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez.